Alright, so good afternoon guys, no? It's 4:06 po ng hapon at nagbabalik na naman po tayo dito sa isa sa mga, take note sa mga walang kakwenta-kwenta kong videos. Papunta tayo ng Quiapo. May bibilin lang po tayong sprayer ng basta yung pinaka-barrel nung foam sprayer sa car wash. Ito na bali yung aking first motovlog. Hindi pa po tayo makapag-permit ng schedule makalayo-layo dahil napakadami pang ginagawa. Ito, kagaya nito, errands to ginawa ko na lang motovlog Anyway, ayun, samahan nyo ako. Punta tayo doon sa Quiapo at magtitingin na rin ng mga ibang bagay-bagay. 30 minutes ETA natin pag minuturo natin. And hopefully, pag sana umulan dahil wala po tayong kaputi. Init kasi sobra kanina. Parang mga nasa yung nakita ko kanina nasa 38 Celsius yung Pero ngayon biglang alas 4 pa lang biglang makulimlim na Daan natin ito, service road and Lex medyo matagdag dito sa part na to. Yung boses ko matagtag yan. Biglang ang inaano ko kung itong camera, kaya nyo bang i-manage yung ganito katagdag na daan. Bike po natin is ADV 160. Ayan po yan, from Casa. Una ko siya nakuha, finull tank ko agad siya. From full tank umabot ako ng 250 kilometers. I guess it varies, depende sa driving styles ninyo. Estimate nasa ganon, around 200 plus. Ayan. Ako mag-drive medyo mapiga ako sa gas. Tapos minsan kahit minobomba-bomba ko pa kahit di naman kailangan. Naka-gloves nga rin po pala tayo. Tinesting ko lang, never pa ako nagmotor ng naka-gloves At etong gloves na to is actually pambaril ko to pagka nag-shooting range ako. Siyang kaso, parang nakakailang kumalabit ng gatilyo pagka naka-gloves kang ganito. Siguro pagka rifle or mahabang baril siguro hindi naman. Pero sa pistol ko lang kasi na-try to. Pero hindi ko gusto Ngayon sa motor, tinry ko lang kung mas okay ba, ganyan. Siguro magmamatter to pagka yung bumiyahe na tayo. Kunyari mga night rides, ganyan. Pupunta tayo sa mga malalamig ng lugar. Nari ng kunwari Antipolo, mga ganon. Tagaytay di pa natin sure. Dami pa kasing ginagawa pero rides na ako actually. So ayan, kaya ito lang muna rides natin ngayon. Kaya po muna. Pero maganda to para sa akin maganda tong ganito kasi diba? Start ka lang ng ganito sa motovlog. Yung malalapit lang muna, then habang tumatagal layuan natin ng layuan. So tara. This is crazy. So, sa mga interesado, kamusta nga pala yung parang review ko? Well, so far, okay naman siya. Actually, gusto ko siya. Oo. More than 2 weeks nang nasa akin itong si ADV 160. Kunyari, overtake ka. Yun, pagka piniga mo yung gas natin, talagang responsive naman. Tapos talagang dire-diretso yung hatak pag umo-overtake ka. Suspension wise, okay. Walang problema doon sa lambot. Stock to yung suspension natin, pero mukhang upgraded. Yung tipid sa gas, actually hindi ko alam. Pagkakuha ko nitong motor na to, finull tank ko siya agad. 8 liters yung so nabot siya ng 400 plus yung gasolina niya, unleaded lang. Umabot siya ng 2 weeks mahigit. Kasi yan, kagabi lang ako 2 weeks mahigit pala. Kasi kagabi lang ako ulit nagpagas. Per kilometer, inabot siya ng 250-ish. Hindi na ako sure, pero maybe lower kasi lumabas-labas pa ako nung kagabi. Yung price naman hindi ko masabi yun dahil syempre iba-iba Nasa Caltex kami kaya medyo mahal yung gas. Pero 8.1 liters, inabot siya ng sabihin natin mga 240 kilometers yung natakbo nito. So far, meron pala akong nag-iisang complaint dito sa motor na to. Isang complaint ko pala dito, pagka dinadrive ko siya na nasa 60 kilometers para na ako, pag pinagama pa ulit parang
mabagal na yung response niya. Ayun. Pandito ko lang naman kasi siya muna nagagamit sa ngayon eh. Kung nagra-rides na ako, siguro dun magiging useful yung pagbili natin ng panggilid. Yan. So hindi ko pa alam kasi kaya nga sabi ko nung una, as much as possible gusto ko kasi panatilihin stock lang to eh. Yung mga upgrades na ano, wala akong idea, baka mamaya maka-affect sa performance ng makina ng motor. Di ko alam eh. Kaya ayoko na rin munang kalkalin to. Kasi okay naman eh. Kaya hindi naman ako magkakarera pang ganito-ganito lang naman talaga to. Kaya ako to binili. Ayan, namatay. Tapos ayan, recta start. Pag piniga mo lang yung gasolina, recta start na siya agad. Eh, kaya may sound trip. The Robin. So ganito pala pag naka-gloves, parang medyo sticky yung ano mo, piga mo sa handle. Handle ba tawag dito? So yan, parang ang sticky masyado nung ano, which is nice and not so nice at the same time. Pero kanya-kanyang preference. Hindi naman ako nag-long drive, pero talagang trip ko lang talaga isuot to. Hindi ko nga yata kailangan to eh. Puro ganito lang pag-uusapan natin. Tapos siguro mamaya may konting ano, mga short clips, makikita nyo kung ano yung mga pagbibiling ko ron at yung mga pasyal ko dun sa Quiapo. Another ano ko lang, short story ba. So ako kasi dito sa Pinas pag nagmumotor, yung mga gantong klaseng motor, yung mga scooter ganyan, lagi mga patago dahil iwas sa mga ano. Hindi ako nagmumotor na malayo dito sa Pinas. Una sa lahat, tamad ako magmotor. Ang motor kasi sa akin parang bisikleta lang talaga. Yung mga ganito syempre pag mga big bike parang ini-enjoy ko yun. Itong mga ganito kasi parang ano ko lang to eh. Parang ang tingin ko kasi dito bisikleta lang. Yung talagang point A to point B. Hindi talaga ako nagra-rides or anything. Ito na yung mga malalayo kong biyahe. Siyempre minsan hindi tayo nag-helmet. So mga dinadaanan natin, mga patagong lugar, mga back road ganyan. Siyempre iwas lagi sa checkpoint ganyan. So kahapon dumadaan ako sa Avenida. Ang daming enforcer doon. Parang naisip ko lang, sabi ko, shit, meron akong motor, bago, nakarehistro, naka-helmet ako, nakasapatos ako. Wala akong dapat ilagan na dadaan ng mga enforcer na baka mahuli ko. So nakakatuwa lang. Para akong ano, habang nagdadrive ako, todo piga ako sa gas eh. Para akong nagkaroon ng pakpak bigla. Dami doon, puta, matitinik mga enforcer doon. Ganang yung crossing na yon. Maano ko na lang ng bigla dyan. Sir, magandang hapon po. Kakatuking ka. What if mabunot, ma-snatch yung ating ano, Action 5 Pro? Mali yun, napasukan ko eh. Dapat doon tayo sa may ano eh, yun nga, sa may QQ Mall. Okay na yun, dito naman, bilis lang naman to eh. Ayan. So pag nagpunta kayo dito sa Quiapo, makikita nyo yan, ang daming mga samut-sari dito. Ayan, mga tools, power tools. Yan, ang dami dyan. Kaya ng Quiapo to, lahat nandito eh. Ito na yata banda yun eh. Ayan, no, pag may nakita tayo mga ganiyan. Bigat to kayo? Ay, yung barrel pala. Yung malapad yung dulo. Tingin tayo sa iba. Ito. Ito ba yun? O iniba nila yung forma nila? O yung kabila? Ata yun. Meron kayong ganito, yung pang-foam wash? Gulo, sir-trim mo dyan o kay Calero Molde. Okay. Sige. Thank you. One way po ata ito. Pero geng-geng tayo. Dapat geng-geng lang tayo, pare. Meron kayong barrel, pang-foam wash? One way ba ito, boss? Oh, one way. Mali pala yung pinuntahan ko eh. Doon ako sa may nakasulat na flex nagbunta. Doon nga banda yun eh. Ayun, doon nga. Ito pala 700 eh. Bilis niya nag-decide. Macdens Enterprises. Ito yung pinagbilang ko nun ng ano, boss. Doon sa foam spray na yun.
Ito mismo yun yung sa akin. Saan kuya? 600 yung brown. So nabili na natin yung foam wash and then yung ibang kailangan ko yung mga clamp, baka ano na lang yun. Hardware naman meron nun. Pauwi na rin tayo and then ayun na, pauwi na lang. Merienda lang siguro dito ng anik-anik tapos go home na habibi. Yung oras na ba? Medyo nagugutom na ako kasi parang wala ako ganun trip sa mga bentang merienda na itong mga isaw, siomay. Yung palang nakikita ko eh. Pugo ba tayo par? Pugo tayo pare. Tingin muna tayo doon. Meron pa dyan, puta. Beef pares. Ano yun? May pila doon ah. Ano yun? Wala akong pugo lang din yun. Dito na lang ako. Chismos ang kapitbahay daw. Ito, wala naman tayo ibang pupuntahan ha. Namamalengke na lang ako. Para pa ba kayo? Huwag na, sumama ako na lang. Mamayang gabi siguro, pag malakas trip ko, buwan natin magtanay Rizal. Ngayon, ito muna. Dami ko kasi gagawin eh. Kaya pagkatapos naman ang lahat na to, tuloy-tuloy natin itong motovlog na to. For sure, may kasunod to. Very soon. Hindi nga lang natin alam kung gaano ka soon. Pero